Hello, nagbabalik po tayo sa ating channel, ang inyong ka-present today with Divini, at narito po tayo ngayon sa Buwak, Marinduque. At dahil po linggo ngayon, August 20, ay dumaan po tayo dito sa lokal ng Buwak kasi po sinamahan namin yung aming anak na sumamba kasi habang inaantay din po namin yung isa pa naming anak na kasalukuyan po ngayong nag-e-exam ng civil service sa Marinduque National High School. Habang inaantay ko yung aking anak, nagkaroon ako ng chance na makita ang napakagandang landscape dito. Bagong-bago pa lang po siya. At alam naman po natin na basta mga kapilya ng Iglesia ni Cristo ay bukod sa maganda ang structure, maganda rin po ang mga gardening design at landscaping, at nakapag-picture din po tayo dito habang nakagarahe po si Hunter dito sa harap ng kapilya, ay nakapag-picture po tayo. At before 12 p.m., tapos na ang pagsamba at tapos na rin ang exam ng anak ko. Kaya sinundo na namin siya at kumain muna kami dito sa isang bagong bukas na kainan dito sa mismong bayan ng Buwak, ang Dike. At dahil gutom na rin kami, pero hindi syempre nawala ang picture as souvenir ng aming pagpunta dito. And after naming mabusog, eto na, tinatakbo na natin ang tulay dito sa Buwak. Isa itong diversion road na papunta sa Gasan, Buena Vista at Torrijos hanggang makaikot uli kami pabalik sa Santa Cruz. Hindi ito yung ruta na dinaanan namin kanina kasi nga magra-round kami at sa highways kapag may nakikita kaming magagandang tanawin, bumababa kami para makapag-picture. At mayroon ngang isang magandang view dito. Tumigil muna kami sa tabi ng dagat at nakapagpahangin kami. At napakaganda ng sikat ng araw noong araw ng linggo. Kaya nakapag-picture kami. Kulang nga po pala kami dito. 4 lang kami kasi yung isa kong anak, yung pinakabunso, is nasa pag-aaral na sa Manila. Kaya mapapanood niya na lang itong video na ito. Napakasarap po ng hangin dito at napakaganda ng paligid. Nasa likod nga po natin ito yung 3 isla, yung pong Tres Reyes Island na dito po sa Gasan. Bali ito pong highway na ito ay sakop na po ng bayan ng Gasan. Napakalinaw po ng tubig, maganda ang panahon at nag-stay pa kami dito ng mga 10 minutes. Dahil in-enjoy pa namin ang init ng araw, gayon din po ang lilim ng mga puno sa tabi ng daan na ito. At nakapag-picture din po kami dito sa structure na para siyang Roman design. At na-amaze po ako yung parang di naman siya totally abandoned, pero alam mong luma na din yung pagkagawa at design. Pero na-appreciate ko po yung kanyang structure at yung art ng nagawa. Pinagtitinganan nga po kami dito ng mga motorista, siguro po dahil hindi naman usual na may tumitigil dito sa daan na ito, pero na-appreciate po namin ang ganda ng paligid na kumbaga po ay yung nature at saka yung highways, maganda po ang place na ito para mag-stay. Yan po yung 3 isla dito sa bayan ng Gasan. Yan. Masarap po palang mamasyal kahit sa sarili mong lugar. Hindi mo pa rin naabot kahit sabihin na po baga na ganito tayo. Ako ano, kung ganito lang kaganda ang dagat sa yung buhangin ng birthday nila ka rin? Mukhang wala pa pong balak na tumayo itong asawa ko at mukhang ako papaupo pa din yata at parang napagod ang aking paa sa paglakad at pag-sightseeing dito sa lugar na ito. Ito lang meron, parang ako'y Ito naman panganay ko. sige. Gusto ko maka-experience ng runway. Kaya parang siya dalaga na parang bata pa rin siya. Kasi siya nag-enjoy na ganyan. Kaya ako'y tuwa. Bali po, ang anak ko 3 babae, 3 dalaga po sila. Wala, kasama na yan. Para po mga kaibigan, parang kabarkada ko lang aming mga anak. Pangayawang naman ito, mukhang napagod sa pag-exam. Sana pasado naman ito si Adrian. Hi guys! Yun ang mga asawa ko parang celebrity doon. Kaya nung medyo napagod na din kami at nagsawa ng aming mga mata,
ito naman po tinatakbo na naman namin ang Gasan Road. Pero hindi pa rin po maalis yung mata ko sa ganda ng karagatan, sikat ng araw at mga puno. At meron po ditong pag-i-improve ng mga daan. Buong Marinduque po yata talagang ganito ang ginagawa. At narito po na tayo ngayon sa bayan ng Buena Vista. Bumaba po muna kami sa aglit dito sa tapat ng kanilang Central School. At mili po kami ng makakain habang bumabiyahe. At ako naman po nagkuha pa ng mga view dito sa bayan ng Buena Vista. Ang ganda din po dito at ang ganda rin po ng pagkaalay ng mga buildings, mga bahay. At dahil konti lang po yung mga damadaang sasakyan, napakalinis din po ng kanilang mga highways at street dito po sa bayan ng Buena Vista. Ayan po. Paglabas po namin sa town proper na ito, malapit na po kami dito sa Malbog Hot Spring. Ang kaibahan po ng pool na ito is sulfuric po ang kanyang tubig at may healing din pong power ang pool na ito. At titingnan ko nga po kung ano ang reaksyon ng aking mga anak. Kasi nung first time po na pumunta kami dito, hindi po sila kasamang magkapatid. Kaya titingnan ko po kung ano ang reaksyon nila kapag sila ay lumusong sa mainit na tubig. So, nagbanlaw po muna sila sa malamig na tubig. At may mga nadat nga na rin nga po kami dong mga ilan na nagsuswimming. Ito po yung aking mga anak. Hindi pa po sila makatuloy-tuloy kasi po talaga pong kahit ako nung una po ako na naligo dyan. Para pong hindi ko kaya matagalan. Dahil sabi ko na, ang init pa nung panahon. Pero kapag pumatagal na dyan sa tubig, magiging normal na lang po yung temperature. Sabi nga po ng anak ko kapag daw po siya natalsikan ng kumukulong mantika, sasabihin na lang niya, yun na ba yun? Dahil nga daw po, kapag ganitong sanay na siya sa init, kaya na rin daw po niya ang init. Akala niya ganun lamang yun. Kaya po, ako po kinukunan ko lang po sila ng video from afar at ako po natutuwa dahil yung po mga anak ko yan po parehong college graduate na. Yung pong panganay ko accountant, ito naman pong isa na ito na nag-exam is graduate po ng IT. Pareho na po silang nagwo-work sa mga company nila. Ito pong isa na ito si Adrian, kahit po siya nagtatrabaho sa bank, gusto pa rin daw po niya makapasa sa civil service para magka-chance din daw po siya makatrabaho sa government in the future. Ito naman pong isa kong anak yung panganay is accountant po siya sa isang firm at nagwo-work from home po siya ngayon. Kaya nga lang po sa gabi siya nagtatrabaho dahil ibang bansa po ang kanilang company. Natutuwa ko pong kunan yung mga pamilya dito na naabutan namin na nag-i-enjoy po sa init ng araw at init din ng tubig. Mayroon po doon po sa pinakang gripo na yun, may lumalabas po doon mainit na tubig. At kaya po siya malinis dahil mayat maya po napapalitan ang tubig. Mayroon pong mga nababawas na tubig doon. Kaya every time po is na nalilinis po yung tubig. Marami din daw po ang nagpupunta dito sa province namin para po sa yun po bang healing na dala po nitong Malbog Hot Spring na ito. May mga hotel din po dito, may mga rooms at kapag nga po yung mga siguro po mga galing sa ibang city o province nag-i-stay dito mga ilang days para naman po masulit ang kanilang biyahe. So nung matagal-tagal na po, hindi na po naninibago yung aking mga anak. At ako naman po napagod na sa pag-video sa kanila. Inaisipan ko pong pumunta dito sa medyo malayo-layong pavilion at sabi ko, ako yung mag-voice over muna doon sa aking hindi pa natatapos na vlog. Dati na din po kaming nag-conduct ng activity dito sa DepEd, isang parang management committee meeting po namin na dito ginanap. Pero hindi ko po na-appreciate masyado itong lugar dahil ang dami po namin magkakasama.
Sabi ko, ang ganda po pala nitong lugar na ito. At dahil po, sinamahan ko na rin po yung aking mga anak at sabi ko, bago man lang umuwi, ako'y maliligo uli. Saka syempre po gusto ko na mag-swim din kasama po yung aking mga anak na dalaga. Kaya kinunan po namin ng video. At yun naman pong aking asawa, pag ganito po may mga lakad, hindi po yun maaasahan ng pagligo, kundi yun po ay matutulog doon sa inupahan namin na parang kubo doon. At yun po ay mag-music lamang doon. At kami po ipapanoorin, tapos po pag nainip na magyayaya na yun na lumakad. Pero naligo din po siya ng kaunting oras nung malapit na po kaming umuwi. Kagandahan po dito sa pool na ito ay meron po siyang parang net na bubong, kaya po hindi po direct na tumatama yung sikat ng araw sa amin dahil mainit na nga po itong tubig na ito. Ayan po ang aking mga anak. Dahil po kami ay malapit na umuwi at napagod na at baka po abutin pa kami ng dilim sa daan, kaya po nagplano na rin na kami na umuwi. At habang nga pong pakinggan nyo po yung aking natapos na vlog. Bakit nga lagi tayong hello guys? Simula nang umuso, social media, reels, short videos, vlogs. Nag-upload din po ako sa reels. Mga short video po, not for anything na kumita man o ano, kasi nga po restricted po yung aking account. Ang sa akin lang po dito yung bang nalilibang din ako at kahit pa paano po ay napapractice ko yung aking communication, nakakapagbigay din po ako ng at least ay information as educator po sa mga listeners at yung po mga willing na manood sa aking video. Ako lang po ang nag-i-edit niyan, kaya di ko po alam kung kasing ganda ba o kasing kapano-panood na katulad ng ibang mga nagka-content creator. But a group of people can be guys even if they all male. Hey guys! Another meaning of guy comes from guy rope, which is basically a rope that supports something like a tent to a pole. And words related to guys such as boy, body, gentleman, dude, brother, and fellow. In Tagalog, lalaki. So bye! I'm looking for my guy! At narito na po tayo sa kasunod na bayan, sa bayan ng Torrijos. And after po ng mahabang biyahe, dito po kami, napadaan din po kami sa isang seaside dito na may mga nagtitinda ng mga merienda, kaya po napabili kami. At nakabili din po kami ng matamis na lansones dito sa Barangay Tigwi. At mayroon nga po ditong parang tournament ng basketball para sa mga kabataan at maganda po ang lugar na ito dahil makulay. May nakita nga po akong isang matanda na nagpapahinga doon. Naisip ko na siguro pagtanda ko, ako'y gano'n na nagpapahinga na lang sa bahay at wala nang magawa, kaya mas habang bata pa mamasyal muna tayo kasama ang ating pamilya dahil hindi naman po lagi tayong bata na madali nating madala ang ating katawan. Kaya po mas maganda na makapamasyal tayo, mag-enjoy bago man lang po tayo uli mag-back to work. Bye-bye na po!